Maaga kami nagsigising ngayon mga kabakekang dahil may kanya-kanya nga kami lakad ni Mister. Dahil ako, eto mag-a-apply nga ako ng trabaho sa tupad, yung pagwawalis mga kabakekang kung alam niyo yun. Extra income din para kahit paano ay makatulong dito sa aming bahay, sa aming mga pangangailangan. Pero hindi naman agad-agad yata matatawagan dito sa tupad. At si Mister naman ay magre-report sa kanyang trabaho. At ito nga, sa almusal namin, ako ay magluluto ng corned beef dahil ni-request ni Kuya Bako ko. Alam niyo naman si Kuya Bako kung kapag may gusto yun, talagang sinasabi niya sa akin yung gusto niyang ulamin. At niluluto ko naman para kahit paano, makakain siya ng maayos. At pagkaluto ko nga ng uulamin namin, ay kumain na nga din kami agad dahil pagkakaalam nga namin, ay pasok pa nga dyan si Kuya Bakokong. Pero hindi ko alam na wala na pala siyang pasok. Buti na lang bago kami pumasok o bago makaalis si Kuya Bakokong, dumating muna si daddy niya. Kaya ayun, palit ulit siya ng damit. Pinagpalit ko para sumama na lang siya kay daddy niya mamasada. Hindi nga din pala namin kasabay dyan si Mr. Bakokong kasi nagkape na siya. Mamaya na lang daw siya kakain pagdating niya. Kaya ayun, yung sarili ko na lang ang inintindi ko sa kasi Baby Bakekang. At sana nga din matawagan ako sa tupad para kahit paano magkaroon kami ng extra pera para panggastos dito sa aming bahay. Saka syempre, pambayad na rin doon sa nahiraman namin ng pera nung pina-check up namin last time si Baby Bakekang. Dahil syempre, importante pa rin na magbayad tayo sa kung anong hiniram natin o inutang natin. Dahil bukod sa nakakahiya na, hindi na tayo makakaulit. Lalo at si Mister ay hindi naman niya sanay na may utang. Kala mo ay lagi minumulto. Sabi ko nga sa kanya, natatakot ka sa halaga na yan. Bakit ka ako yung may mga utang sa atin? Diyos ko po, hindi man lang tayo maalala. Boom! Tabi-tabi po sa matatamaan. So, ayun na nga mga kabakeks, nandito na nga kami sa munisipyo ni nanay ko. Kasama ko nga si Baby Bakekang kasi wala naman mapag-iiwanan. At si Mr. naman, dumiretso na nga din doon sa pagre-reportan niya sa kanyang bagong trabaho. At si Kuya Bakokong naman natin mga kabakeks, sumama nga siya kay daddy niya na masada. Kaya eto, si Baby Bakekang lang kasama namin. At medyo matagal-tagal nga din kami naghintay dito mga kabakeks sa munisipyo kasi yung pagpapasahan namin medyo busy pa. Natutuwa nga kami ni Mami dito kay Baby Bakekang kasi tingnan nyo naman ayaw magpakarga at gusto nga maglakad-lakad dyan. At baka nga di magtaka kayo mga kabakeks, bakit tapa dyan si Baby Bakekang? Ayaw niya nga kasi suotin yung kanyang tsinelas, pero may bit-bit siyang tsinelas o may suot-suot siyang tsinelas dyan, dala-dala ko mga kabakeks. At ayun na nga din mga kabakeks, tsaga-tsaga nga kami dito ni Mami maghintay kasama nga yung isa namin kasama dito na nakaupo si Ate Jonah. At habang kami nga naghihintay at inip na inip, itong Baby Bakekang naman na tuwang-tuwa at enjoy na enjoy sa paglalakad nga dito sa munisipyo. Medyo matagal-tagal pa nga kami naghintay dyan mga kabakeks, pero makalipas nga lang ang ilang oras sabi nga sa amin sa may barangay hall namin na mismo kami magpapasa. Kaya ayun, umuwi na nga din kami at ito nakasakay nga kami kay daddy dahil si tatay ko pumunta nga dito sa Limay para sunduin ni si Mami dahil namamalengke siya ng para sa tindahan niya. Kaya ayun, per delivery kami na pamasahe ni Baby Bakekang at kami naman dito sa loob ay pabidyo-bidyo nga lang kami dalawa ni Baby Bakekang dahil natutuwa nga ako sa niya kasi gusto niya umupo mag-isa, ayaw niya magpakarga sa akin. Pero syempre hindi naman pwedeng nakaupo lang niya si Baby Bakekang kaya kinarga ko pa rin siya kasi hindi pwedeng mag-isa lang siya dyan, baka malaglag yan. Bukol yung kalbo na yan. At tingnan nyo naman dito si Mami at Daddy ko mga kabakeks, sweet yarn, sana all. At pagka-uwi nga din namin mga kabakeks, pinaliguan ko na nga din to si Baby Bakekang dahil busog naman to at nakakain na nga din kami niyan. Kaya ayun, for the tulog kaming tatlong mag-iina. At pagkagising nga din namin mga kabakeks, dumating naman tong aming food truckers. Si Mr. Bakokong galing dun sa pinagreportan niya. Niloloko niya pa nga ako dyan mga kabakeks dahil nung una nga sabi niya sa akin hindi pa nga daw siya makakapasok at hindi pa nga daw niya makukuha yung PPE na ibibigay sa kanya. Kaya ako, sabi naman ako na okay lang yan kasi makakapasok ka din naman kasi alam ko nga medyo stress na siya kasi ang tagal niya nang walang trabaho. Siguro 2 weeks din siyang walang trabaho or 10 days. Si Mr. Bakokong pa naman ayaw na ayaw niya talaga na natatambay siya. Sobra siya nai-stress. Kaya nga sabi ko pa nga sa kanya dyan, sweet-sweetan sa'yo yung anak mo, ayaw pa nga sumama sa akin, tanggalin mo na ako yung stress mo. Pero maya-maya pa nga, sinabi niya na nga sa akin na nakuha niya na nga daw yung PPE, yung pala pinaglolo ko lang ako, at ayan nga, pa-picture-picture pa nga siya dyan. Tuwa nga din ako kasi kahit pa paano, mawawala na ang stress niya at makakapasok na siya, at blessing yan para sa amin. At yun na nga lang, hanggang dito na nga lang tayo mga kabakek. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and follow guys.